Sa puso ng Timog Silangang Asya, isang dagat ang patuloy na nagiging sentro ng tensyon at debate, ang South China Sea, na kinilala ng Pilipinas bilang West Philippine Sea. Para sa Pilipinas, bahagi ito ng Exclusive Economic Zone, sakop ng 200 nautical miles mula sa mga baybayin nito. Ngunit sa kabila nito, isang makapangyarihang kapitbahay ang patuloy na nag-aangkin ng halos buong dagat, ang China. Ang kanilang batayan, ang tinatawag nilang dash lines, isang linyang iginuhit noong dekada 40 na nagsasaad ng kanilang pag-angkin sa 70% ng South China Sea. Mula sa 11 dash line noong 1940s, naging 9 dash line noong 1952 at kamakailan lamang 10 dash line noong 2023. Ngunit para sa Pilipinas, ang kasaysayan at batas ang kanilang sandigan. Batay sa mga lumang mapa mula ika-18 siglo, kabilang ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na lumitaw sa Murillo Velarde map noong 1749. Pinangalanan ito noon bilang Panicot o Scarborough Shoal. Ang mapa ni Murillo Velarde na inihanda noong 1734 sa pamumuno ng paring Jesuita na si Murillo Velarde, kasama sina Francisco Suarez at Nicolas de la Cruz Bagay, ang tinaguriang ina ng lahat ng mapa ng Pilipinas. Hindi lamang nito ipinapakita ang heograpiya ng Pilipinas, kundi nagbigay rin ng makasaysayang ebidensya sa ating territorial claims. Noong July 12, 2016, nakamit ng Pilipinas ang isang makasaysayang tagumpay sa Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ipinawalang bisa ng tribunal ang 9 dash line ng China at kinilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngunit tinanggihan ng China ang desisyon at nagpatuloy ang tensyon. Upang higit pang pagtibayin ang tagumpay na ito, ipinatupad ng Pilipinas ang Maritime Zones Act noong November 2024 na nagtatakda ng mga legal na limitasyon ng ating archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at continental shelf. Ang batas na ito ay higit pa sa simpleng dokumento. Ito ay pundasyon ng pambansang interes ng Pilipinas sa proteksyon, pagpapaunlad, at pagpapanatili ng ating marine resources. Binibigyang linaw nito ang mga karapatan at saklaw ng Pilipinas sa iba't ibang maritime zones at nagsisilbing gabay sa pagpapatupad ng ibang batas maritime. Sa ilalim nito, malinaw na kinikilala ang West Philippine Sea bilang bahagi ng ating 200 nautical mile EEZ. Samantalang ang higit pa rito ay itinuturing pa ring bahagi ng South China Sea. Ang Murillo Velarde map ay hindi lamang legal na sandata. Ito rin ay moral na argumento laban sa pag-angkin ng China. Habang ipinagmamayabang ng China ang kanilang 9 o 10 dash line na base sa lumang mga tala ng dynasty accounts, malinaw na ipinapakita ng 1734 map ng Pilipinas na ang Scarborough Shoal at iba pang isla ay matagal ng bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kinikilala ng Espanya sa ilalim ng mga tratado tulad ng Treaty of Paris at Treaty of Washington. Walang katibayan sa sinaunang mga mapa ng China na mayroong Scarborough Shoal. Ang mga pahayag na ito ay sumasalungat sa historical rights claim ng China, lalo na't ang kanilang pinakatimog teritoryo ay Hainan lamang sa mga sinaunang mapa. Pinaniniwalaan ng China na natuklasan nila ang mga isla sa South China Sea mula pa sa Han Dynasty. Higit sa 2,000 taon ang nakalilipas. Ngunit matapos ang pag-ekspedisyon noong Ming Dynasty, naging limitado ang kanilang seafaring at kakaunti ang ebidensya
ng aktwal na kontrol sa dagat. Ang 2016 arbitral ruling ng UN ay malinaw na nagbigay diin na ang mga historical claims ng China ay hindi sapat ang legal na basehan at sa katunayan ay walang bisa. Sa ilalim ng Maritime Zones Act, maaaring ipagpatuloy ng Pilipinas ang diplomatikong negosasyon sa ibang mga bansa sa rehiyon, hindi lamang sa China, upang malinaw na itakda ang mga maritime boundaries. Maaari rin tayong magsagawa ng mga bagong international cases sa marine environmental protection. Ang batas na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na protektahan at pangalagaan ang karapatan ng bansa sa sariling tubig hanggat maaari sa legal, historical at moral na paraan. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang bahagi ng karagatan. Ito ay simbolo ng ating soberanya, kasaysayan at karapatan bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng batas, kasaysayan at pandaigdigang arbitral ruling, ipinapakita ng Pilipinas na ang ating dagat ay hindi basta-basta maaaring angkinin. Sa huli, ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating pagkakilanlan at patuloy nating ipaglalaban, hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon.